Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mahigit 11 milyong pisong halaga ng agrikultura na pinsala sa hugupit ng bagyong Maymay at Habagat. 4 na nasawi at 1 sugatan dahil sa masamang panahon, iniulat ng Office of Civil Defense. Mga Pilipino, inaanyayahang makilahok sa pagbuo ng mga batas sa paglulungsad ng Legis here sa Mindanao. Mga reforma tungo sa mabilis na pag-unlad ng bansa, tinututukan ng pamahalaan. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Umabot na sa tinatayang 11.1 million pesos na halaga ng agrikultura ang nawasak sa lalawigan ng La Union dahil sa sunod-sunod na hagupit ng Bagyong Luis, Maymay at pinalakas na hanging Habagat. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naitala ang naturang pinsala ngayong umaga mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Pugo, Bagulin, Nagilian at San Gabriel. Sa ngayon, nasa 411 magsasaka at 472 na ektaryang bukid ang naiulat na sinalanta ng masamang panahon. Naitala ang pinakamalaking halaga ng pinsala mula sa mga gulayan na umabot sa mahigit 7.5 million pesos. Iniulat din ng 40 insidente ng pagbaha sa mga bayan ng Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas at Nagilian, pati sa San Fernando City. 13 bahay ang napinsala habang 3 ang nawasak. Mahigit 5,500 pamilya mula sa 169 na barangay ang apektado ng mga bagyo. Nasa 788 sa kanila ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Namigay naman ang mga otoridad ng 2,900 na food packs sa 16 na lokal na pamahalaan. Sa hiwalay na ulat, nakapagtala ang Office of Civil Defense ng 4 na nasawi sa gitna ng hagupit ng Bagyong Maymay at Habagat. Sa isang panayam, sinabi ni Information Officer Diego Mariano na 2 ang nasawi sa La Trinidad, Benguet dahil sa landslide. Isang individual din ang nasaktan sa insidente. Namatay naman ang 2 pa sa Rodriguez Rizal dahil sa pagguho ng mga bato. Sa kabuuan, mahigit 39,000 na pamilya o 133,000 na katao ang naapektuhan ng Maymay at Habagat. Nasa 2,000 naman ang mga pamilya o mahigit 6,000 tao ang nasa mga evacuation center. 52 lugar naman sa Ilocos Region at Central Luzon ang binabaha pa rin. Inaanyayahan ni House Speaker Faustino D. III ang mga Pilipino na makilahok sa pagbuo ng mga batas sa panglulunsad ngayong araw ng programang Legis here sa Mindanao. Sa video message na ipinalabas sa isang programa sa Butuan City, sinabi ni D na pakay ng mga mambabatas na makipagtulungan sa taong bayan sa ilalim ng tinaguriang bagong Kongreso. Sinabi niyang layunin ng Legis here na ilapit ang Kongreso sa mga ordinaryong tao at pakinggan ang kanilang boses sa pagbuo ng mga halagang batas. Dagdag ni D, plano rin ng mga mambabatas na lumibot sa buong bansa para pulsuhan ang kanilang mga kababayan sa kanilang kalagayan. Binigyan din niya na mahalaga ang partisipasyon ng publiko para sa pagbuo ng mga kapaki-pakinabang na batas at pulisiya. Pinangunahan ni Butuan City Lone District Representative Jose Joboy Aquino II ang Legis here sa Caraga State University. Dito nagsagawa ng konsultasyon kaugnay ng panukalang House Bill 4744 o Basic Education Voucher Assistance Act. Pinag-usapan din ng House Bill 8470 na layuning i-upgrade ang Butuan Medical Center para gawing Butuan General Hospital at ang Kalinga Act na inaasahang magiging tugon sa krisis sa ekonomiya tulad ng pagtaas ng presyo ng krudo. Naunang inulunsad ang Legis here sa lalawigan ng Isabela noong July 31. Target ng pamahalaan na magpatupad ng mga reforma upang mapalakas ang ekonomiya sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Umabot sa 2.3 ang economic growth ng Pilipinas sa second quarter ngayong taon. Lumago rin sa 2.7% ang sektor ng agrikultura, forestry at pangingisda habang 4.5% naman sa service sector. Ayon kay DepDep Secretary Arsenio Balisacan, nakatulong ang magandang panahon sa pagbangon ng produksyon ng agrikultura. Dagdag pa niya, bagamat mababa ang naging paglago sa ikalawang quarter, may mga senyales na nagsisimula ng bumawi ang ekonomiya ng bansa para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% economic growth ngayong 2026. Tiniyak din ni Balisacan na patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng financial assistance,
fuel at fertilizer subsidy sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT program. At sa balitang pangkalakalan, ipinanukala ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act or RP-VARA. Inihayag ito ng Pangulo sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC meeting kasama ang mga pinuno ng Senado at Kamara sa Malacanang nito lang Huwebes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng proposal na maiwasan ng dagdag na mga gasto sa ari-arian para sa mga negosyo, makahikayat ng mas maraming investment at tiyakin ng isang maayos na paglipat tungo sa bagong valuation system. Sa kabila ng suspensyon sa mga government work dulot ng Bagyong Maymay, itinuloy pa rin ng Pangulo ang LEDAC meeting. Tinalakay rin sa pulong ang 24 na prioridad na panukalang batas na target maipasa bago matapos ang June 2027. Samantala, inaasahang bababa ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo dulot ng galaw ng pandaigdigang merkado. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, maaaring bumaba ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina. Aniya, bumaba ang presyo ng krudo dahil sa pag-asang magkakaroon ng diplomatikong solusyon sa alitan ng Estados Unidos at Iran. Nakatulong din aniya ang paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar upang lalong mabawasan ang presyo ng domestic fuel. Gayunpaman, sinabi ni Bellas na nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis dulot ng pagkaantala ng supply sa Middle East at pagbabawas ng iniluluwas na langis ng Russia. Ngayong linggo, naglalaro sa 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro ang ibinaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.